Diyos, kanal at makapangyarihan sa lahat, ikaw ay sakay, minsan pa sa mga oras na ito, Panginoon. Patuloy namin na pinararangalan ang inyong dakilang pangalan sapagkat nangamuga na sa dalawang doon na nagkatipon sa iyong pangalan ka sa kanilang kalagitnaan. And we really acknowledge your divine presence right now, O God. Samahan niyo nga po ang aming puso. Samahan niyo nga po ang aming isip. At lalo't higit ang mabuting balita na aming pagsasaluhan sa mga oras na ito. Samahan niyo po ng inyong banda, himala at karabalaghan upang ito'y magkaroon ng kapangyarihan sa aming buhay na siyang makapagbibigay sa amin ng ibayong kalakasan sa mga hamon. Ikaw po, O Diyos, at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyong mapagpala at mapaghimalang kamay, iyakapin mo nga po kami, Panginoon, ngayong gabi ito, O Diyos, upang ang lahat ng magaganap ay matulog na tagawagpayan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat sa Diyos! Salamat sa Diyos! Buhay ka pa! Buhay ka pa! Long time no see. But now I see. Okay, so buksan na natin Biblia sa John chapter 6 verses 37 to 40. Ayan, ang ating Ebanghelyo, ngayong All Souls Day, sa Sunday. Ito ay anticipated na ang ginagawa natin mga pagbasa din yung gospel natin ng Sunday. John chapter 6 verses 37 to 40. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. At hindi ko itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. Ako'y bumaba mula sa langit hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng nakakakita sa anak at sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Mga minamahal kong kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang nagkarerema sa aking isip at sa aking puso ay ang God the Father, na kung saan ay siyang binibigyan ng importansya ng ating Panginoong Jesus habang sinasabi niya ang ating Ebanghelyo. Kaya napakaganda ng ating pag-uusapan ngayon. So itaas natin ang ating mga prayer Tapos mo day ang bag. Ang bag. habang binabasa natin, Panginoon, taas natin sa presensya niya. Taas natin yung ating mga bagay na gusto itaas sa Diyos. Amang banal ng kapangyarihan sa lahat, napakabuti mo po sa amin. Hindi ka nawawalan ng pag-asa sa amin, sa kabila ng aming kahinaan, sa kabila ng aming pagkukulang. Hindi ka dapat ang nagiging sukli namin sa pagmamahal ko. Kaya naman ngayong gabi ito, Panginoon,
parangalan ng iyong pangalan. Amen. Ang mga bat, mga bagay, passport na igatas namin sa pangalan mo, Panginoon. Patuloy mo kung gawin yung gagawin na iyong pagpapala upang kami patuloy na maging pagpapala sa iyo. Kalakit din namin, handog namin mga ikapo, mga love offering, Panginoon. Patuloy mo po naman itong gamitin sa pagpapalaganap ng iyong mabuting balita sa sangkatauhan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sige, nakakaupo na tayo sa presensya ng Diyos. Salamat sa mga Juan. Brother Mike. Good evening, Brother Mike. Ha? Napakaganda ng ating ebanghelyo kung saan ay kitang-kita natin na talaga na ang binibigyan ng emphasis, ang ine-emphasize ng ating Panginoong Jesus dito, ang iba kundi ang kanyang ama na nagsugo sa kanya. Na kung saan ay lalapit sa akin yung bunga doon sa ating ebanghelyo talagang kapansin-pansin, ano? Doon sa verse 7, sabi dito, lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. At hindi ko itataboy kailanman ang sino man lumalapit sa akin. Amen. Napakaganda. Napakaganda. Kaya, ang topic natin ngayon ay pinamaganda rin natin assurances of having faith in Christ. Ayan. Mga katiyakan, no? Mga katiyakan o kasiguraduhan kapag tayo ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. But first and foremost, sino ngayon yung nag-lead sa atin upang tayo sumampalataya sa Panginoong Jesus? Ha? Sino? Banal na Espiritu. Ayan. Sige pa? Sino pa? Si Yahweh El Shaddai. It's the Father. It's the grace of God. Kaya nga kapag ka nag-ugat na kaagad, ano? Nagkaroon tayo ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Nangungusap na kaagad sa atin ang grasya ng Diyos. Amen. Di ba sabi sa ating Ebanghelyo? Lalapit sa akin ang ibibigay ng Ama sa akin. So, hindi tayo makalalapit sa Panginoong Jesus kung hindi tayo dadalhin ng grasya ng Diyos sa Kanya. Kung hindi tayo dadalhin ng Ama sa Kanya. Nakita niyo? So, that's the beauty of our faith. Kung tayo ay sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, meaning nangungusap na kaagad sa atin ang presensya at grasya ng Diyos. Kaya nga doon magmula kung nakipansin nyo, yung ating Ebanghelyo, sa 37, sa opening at saka sa huli, ay nakapaloob tayo sa grasya ng Diyos. Napakaganda, my dear brothers and sisters. Sabi sa John 6:44, di ba? No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day. Sabi dito, di ba? So walang makakalapit sa akin malibang dalhin siya ng Amang nagsugo sa akin, at ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Malinaw. Nangungusap na kaagad ang grasya ng Diyos sa atin nang tayo sumampalataya sa Panginoong Jesus. Now, ang tanong,
Ang tanong, kailan tayo lumapit sa Panginoong Jesus? Kailan? Kailan may Kailan? Kailan? Noong tayo ay binyagan. Okay. Lahat mali. Noong tayo ay binyagan, inalapit tayo ng ating mga magulang sa Panginoong Jesus. Lahat mali. Di ba? Yun yung sinasabi saan? Sa second reading. Sino yung bumasa ng second reading? Wala dito. It talks about baptism. Na kapag ka tayo ay bininyagan ng kaisa na tayo ng kamatayan ng Panginoong Jesus at tayo ay panibagong buhay na. So, inilapit tayo ng ating mga magulang sa Panginoong Jesus kung tayo binyagan, and after baptism, ayon sa ating Catechism of the Catholic Church, ay narinisip natin yung tinatawag na sanctifying grace. Na kung saan yung grasya ng Diyos na iyon ay napapanumbalik natin ang pagiging tunay na anak ng Diyos. Nawawala na ang ating mga nagawang kasalanan. At nagkakaroon tayo ng tinatawag na, eto, basahin ko sa inyo, kasi it is very interesting. Nagkakaroon tayo ng tinatawag na indelible spiritual mark. Sabi doon, baptism seals the Christian with a permanent spiritual mark, consecrating them for Christian worship. And this mark is eternal and cannot be erased. Yun yung natatanggap natin nang tayo ay binyagan. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus sa ating Ebanghelyo, ang lahat ng ibinigay sa Kanya ng Ama ay hindi ko itataboy. Muli ko silang bubuhayin sa mga huling araw. You see? Bakit? Sapagkat yung tinanggap natin na sanctifying grace na yun, na indelible mark na yun, cannot be erased. Kahit na tayo ay makakumit pa rin ng kasalanan. How about Brother Bong after baptism, nagkasala pa uli? Ano? Kaya nga meron tayo Sacrament of Confession, Sacrament of Reconciliation. Yan yung nilalaman ng ating Ebanghelyo. Na kapag kayo nilapit tayo sa Panginoong Jesus, kahit kailan, hindi tayo mapapahamak. Bakit? Bakit, Brother Bo? Sapagkat hindi tayo nauubusan ng grasya na kayang magpatawad, na kayang bumago ng buhay natin. Laging nag-uumapaw ang grasya ng Diyos saan? Through the Eucharist, through the Sacrament of Confession. Through the Sacrament of Confession, na panumbalik, nare-recover natin yung sanctifying grace na yan na tinanggap natin noong tayo ay binyagan. Nakuha niyo gusto kong sabihin, at yun ang gustong sabihin ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga, huwag ka tayo ay sumampalataya sa Kanya kahit kailan. Hindi tayo mapapariwara. Amen. Bakit late reaction ka naman? Naiintindihan niyo po ba, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon,
Sapagkat napakalinaw ng sinabi ng ating Panginoong Jesus, lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama at hindi ko itataboy kailanman. Sabi ito, kailanman ang sino ang lumalapit sa akin. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaan mapahamak ang kahit sino man sa mga binigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. You see, very clear. Ayaw ng Panginoong Jesus na may kahit na isa mang mapahamak sa lahat ng sumasampalataya. That's the beauty of our faith. Tingnan mo yung katabi mo, katabi. Katabi. Alam mo ba? Alam mo ba? Na kahit mamatay ka, mabubuhay ka pa rin. Mabubuhay ka pa rin. That's true. That's true. That's it. Kaya nga, itong Ebanghelyo natin ngayon ay binasa sa All Souls Day para ipagdasal natin ang ating mga mahal sa buhay na mga sumasampalataya. Kaya nga, once na sumampalataya ka, mamatay ka man, hindi ka dapat mawala ng pag-asa. Bakit? Sapagkat ipagdarasal ka ni Sister Lynn, ni Sister Marie. Amen. Totoo yun. Lalo na pagka sa rosary na banggit ang pangalan ng mga yumaong mga mahal sa buhay. Totoo yun, my dear brothers and sisters. That's the beauty of our faith. Kaya nga palagi sinasabi ng Panginoon, rejoice always in the Lord. Rejoice. Sapagkat hindi tayo dapat malungkot. Lahat ng mga nanampalataya, mamatay man ngayon, mabubuhay din sa mga huling araw. Amen. 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 Tasa na may gusto na mamatay. Yeah. So, ang una, yun ang sinasabi ko sa inyo, yun yung una nating assurances. Na kapag tayo sumampalataya sa ating Panginoong Jesus, sumasa atin na kaagad yung presensya, yung grasya, nangungusan na agad sa atin yung sanctifying grace na nagmumula, walang iba kundi galing sa banal na Espiritu sa pamamagitan ng God the Father. So, napakasarap na isipin, no? Na ang pananampalataya ko pala sa Panginoong Jesus ay sumasa akin na pala kaagad ang grasya ng Diyos. Nangungusap na pala sa akin kaagad ang presensya ng Diyos. Kaya, napakasarap, my dear brothers and sisters, na isipin palagi yun. Sa araw-araw, sa ordinarily, sa ordinarily of our life. That having faith in Jesus, hindi lang si Jesus ang kasama mo, kundi maging ang Diyos. Napakaganda at napakasarap na isipin. Pangalawa, my dear brothers and sisters, pangalawang assurances. Ayan. Pangalawa ay yung tinatawag natin, we shall never fail. Kung tayo ay sumasampalataya sa Panginoong Jesus, hindi tayo kailanman mapapahiya. Hindi tayo kahit kailanman mabibigo. Paano yung brother mo? Paano yung brother mo? Bakit maraming nabigo? Nabigo sa pag-ibig.
Bakit maraming nabigo sa trabaho? Ano kayo dyan? Hindi bigo yun. Hindi bigo yun. God is redirecting you. Tandaan niyo yan. Walang pagkabigo. Bakit? Napakalimutan ng sinabi ng Panginoong Yesus, hindi ko kailanman itataboy ang mga inilapit sa akin ng Ama. So hindi tayo mapapahiya kapag talaga tayo lumapit sa Panginoon. Amen. Kaya hindi tayo dapat pala talagang malungkot. Hindi talaga tayo dapat palang matakot, mag-alala. Kaya pala sinasabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot, mag-alala kayo sa lahat ng pagkakataon. Kasi napakalinaw ng sinabi ng ating Panginoong Jesus, hindi ko kailanman sila itataboy. Pansinin niyo, sa kasaysayan ng Biblia, mayroon bang napahiya na lumapit kay Kristo? Wala. Pansinin niyo, yung mga ketongin, yung mga yung inaalihan ng demonyo. Nako, yung bulag, yung pipi, yung labing dalawang taon na dinudugo na babae, lahat na lumapit siya si Sakeo. Pansinin niyo, may nabigo pa sa kanila. Wala. Ay, tingnan mo yung katabi mo. Bakit malungkot ka? Bakit malungkot ka? Pwede tayo matibig po sa paglapit natin sa Panginoon. Kasi pinapangalagaan niya tayo. At pinuprovide niya kung ano talaga yung para sa atin. Kaya yung akala mo na na mga kabiguan mo, hindi yan kabiguan, it is redirecting. Para sa Para sa mas kapaki-pakinabang sa iba at kapaki-pakinabang sa Diyos. Tandaan niyo yan, my dear brothers and sisters. Bakit, brother ko? Kasi nga, nakapaloob tayo sa plano ng Diyos. Di ba? Ang kalooban ng Diyos, ang kalooban ng Ama, nagsugo sa akin ay ang ang pangalagaan tayo ng Panginoong Yesus at muling buhayin sa mga muling araw. Kaya na once na nag-breed na yung nagkaroon na tayo ng tinatawag na gift of faith na mula sa Diyos, ang sarap pakinggan, ang sarap isipin na tayo ay nakapaloob na saan? Sa plano ng Diyos. At ano ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin? Sister, ano ang plano ng Diyos sa atin? Ang mabigyan ng buhay na walang hanggan. Very good. Nadinig mo lang sa likod eh. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ito yung madalas kong sinasabi sa inyo. Ito yung madalas kong sinasabi sa inyo. Ang plano ng Diyos sa atin, isang buhay na ganap at kasiyasiya, it is constant. What I mean, hindi natin ito kayang baguhin. Isa lang ang plano ng Diyos sa atin. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, magkaroon tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Yan lang ang plano ng Diyos sa atin. Tandaan niyo. At hindi natin yan kayang baguhin. Tayo ang babaguhin ng Diyos. Amen. Tandaan niya. Kaya nga, gusto niya at itinuturo ng Panginoon na na tayo'y manalangin pala.
Pray without ceasing, because prayer means to change us, not to change the will of the Father. Kaya nga, huwag natin kalilimutan dumalangin. Kasi Amen. pagka tayo'y dumadalangin, ay naibubuhos natin, na ipapakita natin, na imamanifest natin ang alin? Ang ating pananampalataya, pagtitiwala, at pag-asa. You see, kapag ka everyday, kapag ka palagi dasal tayo ng dasal, tandaan nyo, babaguhin ng Diyos yung ating mga perspective. Babaguhin ng Diyos yung ating mga ugali. Bakit kaya ang tagal-tagal naman ng panalangin ko, Lord? Pag nilayan mo rin yung sarili mo. Amen. Pag nilayan mo rin yung sarili mo. Kasi, you will deserve it. Pag nilayan mo rin yung sarili mo. Kasi, baka merong ibinagagawa si Lord sa iyo na ayaw mong gawin. Tinatamad ka. Diba? Nilayan mo rin yung sarili mo. Kasi, tandaan nyo, nakapaloob tayo sa plano ng Diyos. At kung tayo nakapaloob sa plano ng Diyos, hindi titigil ang Diyos hanggat hindi nagkakaroon ng katuparan ang napakaganda niyang plano. Diba? Sa ngayon, sinabi Brother Ike sa Philippians 1:6. Tinitiyak ko sa inyo ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. You see, ang inumpisahan ng kabutihan ginawa ng Diyos sa buhay mo, sa buhay natin. Tandaan nyo, taas ang kamay lang sinasabi niya, may ginawa ng kabutihan ang Diyos sa buhay niya. Kita nyo na. Lahat tayo. Amen. So meaning, hindi titigil ang Diyos hanggat hindi nagkakaroon ng manifestation ang napakaganda niyang plano sa buhay natin. Amen. He will come into completion, my dear brothers and sisters. Tayo lang ang matigas ang ulo. Tayo lang ang mareklamo. Nako, tayo lang ang mapaghanap. Mapaghanap. Kulang sa pansin. Nagagalit, nagtatampo. Nako, nadadaig. Nahihigitan. O, di ba? Ano yun? Yun ay, mga selfish. Ayaw ko na yan. Ayaw ko na dito. Ay, bakit siya ang galing-galing niya? Ay, bakit siya ganito gano'n? Bakit hindi man na ma-appreciate yung mga ginagawa ko? Nabubulol na nga ako memorize ng kanta. Sabi ni Sister Jessie. Sabi si Brother Bob, nagiging sister. Diba? Diba? Ayaw ko na dyan. Paragi na lang ako ng mali. Paragi na lang ako sinisisi. Sabi ni Sister Malo. Diba? 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 Ayaw ko na dyan. Kasi niya, umalis siya. Ayaw na niya umaten ng gawain. Diba? Pansinin niyo, nakapanood pa rin ba siya sa plano ng Diyos? Ha? Yes. Ano hindi na? Of course! Of course!
You see that kahit na tayo, even though, yung sinatawag natin na na tayo ay, even though we think that we fail, it is not actually we fail. It is redirecting us. And by redirecting us, we learn along the way. Na consistent ba no? You see? Now you see. Now you understand. Na ano man ang nangyayari sa ating buhay, masama man, mabuti man, nakaparapag tayo palagi sa plano ng Diyos. Amen. At isa lang ang plano ng Diyos. Nagkaroon tayo ng isang buhay na ganap. Isang buhay na ganap at kasyasya. And finally, sabihin mo sa katabi mo, finally. Finally. Yes, sir, yes. Ikaw talaga, Sister Jessie. Hindi ko makakalimutan yun. Sister Bong! Lalaki ito. Ayan. Okay. Finally, alam nyo itong finally talagang ang sarap na isipin ko, ang sarap na sabihin mo, katabi. Even though you die, you will live. That there is really a resurrection. Lahat ng mga namatay Mabubuhay. ay muling mabubuhay. Amen. Na sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya nga, ngayon ito yung magbasa, napakaganda. Napakaganda. Lang yung pagbasa ito. Kasi, pansinin nyo, nang mamatay sila sa yung pulubi, hindi sila sa na kaibigan niya. Yung pulubi at saka yung mayaman. Di ba? Mayroong bangin na pagitan. Hindi, sabi ni Abraham doon sa matanda, hindi makakaparini ang mga nariyan at hindi makakaparyan ang mga narito. Dahil pinapasaw-saw yung dulo ng daliri. Para malamigan man lang yung kanyang tila dahil naglablabsaran sa hell. So, kung ganon amang Abraham, papuntahin nyo na lamang po ang patay na nabuhay sa aking mga kapatid. Meaning saan pinapupunta? Sa kanyang mga kapatid. Saan? Sa lupa. Sa lupa. Now, ano sabi ni Abraham? Anong sabi ni Abraham? Iyon. Nasa kanila na ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Sino yun? Walang iba kundi ang Panginoon Jesus. At anong sabi ni Abraham? Pakinggan nila iyo. So meaning, our faith, yung kahihinatnan natin after death, tandaan nyo, can be done here on earth. Dito lang sa lupa natin maaayos ang ating kahihinatnan. Kaya nga, yung mga faithful departed na mga mahal natin sa buhay ay ipinapanalangin natin dito. Dito natin sinasaayos yung kanilang kahihinatnan o kinahinatnan. Nakuha niyo yung ibig kong sabihin. Hindi na nila maaayos doon. Hindi na. Dito pa lang sa lupa,
ay langit na. Amen. Amen. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Kasi bakit? Totoo yun. Kung hindi makadangit ang gagawin mo rito sa lupa, paano ka mapupunta sa langit? Nakon? Kung hindi ka marunong magpatawa dito sa lupa, kung hindi ka marunong magmahal, magbigay, mag-unawa, kung hindi ka marunong magpakumbaba, sa palagay mo, masisecure mo ang kahihinatnan mo after death. Tingnan mo yung katabi mo katabi. Katabi. Magsipsip ka. Sip-sip ka. No one knows. No one knows. You only have. Today. Totoo yun. Totoo yun. Kapag ka pa tayo ay hindi na nagising bukas na umaga, patay. Oo naman. Patay talaga. Alam mo ba kung saan ka pupunta? Saan pa? Diba? Diba? So, that's the beauty. Hindi natatakot maging sa kamatayan ang mga sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Amen. Alam nyo, tulad niya nung na-share ni Sister Wife sa inyo, no? Ito na yung ito yung pinaka-essence ng pagiging army nila Adam. Kasi talagang tapos na sila sa kanilang training, no? Special training, at papasok na sila sa Gaza. Pero dito pa lang muna sila sa yellow lane, no? Sa yellow lane lang muna sila. They will guard them. Pero sa loob na rin ng Gaza yun, yung sinakop ng mga Israeli na tinayuan ng mga line. So, nag-graduation sila nung kailan ba ngayon? Thursday. Niligaluhan namin yung mga bata na nagpagawa kami ng scarf. Yung parang panyo natin. Pinatatakan namin ng Psalms. Psalm 91 kasama ron, no? Saka ilang Psalm. And then, sinabi ko sa mga bata, Hebrew sa English. Sinabi ko sa mga bata, kahit saan kayo magpunta, lagay nyo lang yan sa kursa nyo, and then basahin nyo yan, dasalin nyo. And then, nag-uwi na kami. Mayroong isang mother, no? Nagpasalamat sa amin sa ibinigay namin ay regalo, simple yung regalo sa mga bata. Kasi sabi sa kanya, with their situation, no, at the situation dito ako sa Israel ngayon, only prayer is the best thing we can do. So talagang marami namang sumang-ayon naman sa sinabi ko. Kaya sa totoo lang, my dear brothers and sisters, kahit na nasaan pa tayo, anuman yung katatayuan natin, gaano man kahirap ang sitwasyon, pagtiwala lang tayo sa Diyos. Amen. Pagtiwala lang tayo sa Diyos. Huwag lang tayong mawawalan ng pag-asa. Honestly, sasabihin ko sa inyo, kay Lord lang kami kumukuha ni Sister Wife ng kalakasan. Kasi very risky yung trabaho nila Adam. Sila ay frontliner. Sila yung kumakaldabog ng mga pintuan, pumapasok sa mga pintuan. So, prayer lang kami. Umaasa. Yun lang ang nagpapalakas sa amin. At alam niyo kung ano nagpapalakas sa akin? Si Adam kasi, hindi namin pinlano na magkaroon ng anak dito. Ewan ko kung bakit nagkaroon. Hindi namin pinlano. So meaning, dumating si Adam. So, he's a gift from God. Kaya sabi ko, Lord, pinigay mo si Adam dito, gift mo sa amin dito. Alam ko, may purpose ka sa bata dito at hindi mo siya papabayaan. Amen.
prayer, trust, faith, kahit na maraming pagsubok na pinagdaraanan, hindi ako nawawalan ng pag-asa. Bakit sabihin niyo? Bakit, Brother Paul? Bakit, Brother Paul? Pagkat lahat tayong sumasampalataya ay nakapaloob sa plano ng Diyos. Amen. Huwag kang bibitin sapagkat hindi titigil ang Diyos hanggat hindi nagkakaroon ng kaganapan ang napakaganda niyang plano sa buhay niyo. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, katabi, Katabi. tumayo ka na, tapos na. Umayon, tapos na. Isipin na naman, tila yata hindi ka napapakinggan ng Diyos. Huwag kang susubukan. Tuloy mo lang din siyang kausapin. Manatili pa rin matatag ang iyong pananampalataya. Sapagkat hindi ka niya bibituin. Baka may gusto lang na gawin mo sa buhay mo ang Panginoon para maranasan mo ang mga bagay na hindi mo pa naranasan. Kasi alam ko na dito ka sapagkat natin ng Diyos na maranasan mo sa buhay na gano'n. Narito ka sapagkat nakapaloob ka sa kanyang plano. Narito ka sapagkat iniingatan ka ni Kristo. Kulang na kulang, kapatid, ang mga kaya nating ibigay sa pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Kulang na kulang ang lahat ng ginagawa natin sa kaya niyang gawin sa buhay natin. Hindi natin kayang arukin ang napakagandang plano ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Subalit, ito ang tandaan mo. Kahit na tayo ay nagkukulang sa Kanya, kahit na tayo ay paulit-ulit na nagkakasala, hindi siya nawawalan ng pag-asa sa iyo. Bakit? Sapagkat siya si Kristo, namatay para sa atin at umaasa sa isang araw ay magiging lubusan ng ating pagbabago. Ang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pamamagitan ng unawa ng inyong divine presence, sa pamamagitan ng grasya ng Diyos, lubukan niyo nga po ang bawat isa. May the blessing of Almighty God be upon them, O God. At magpain niyo po ang banal na Espiritu upang ang bawat isa ay mapuspos ng inyong kaganakan. Lumalim ang aming pananampalataya. Sapagkat ikaw ang Diyos na nakababatid ng aming kasalukuyang katayuan ngayon, Panginoon. Batid mo ang aming mga pangkailangan. Batid mo rin ang mga walang trabaho, Panginoon. Batid mo rin ang may mga problema sa kanilang pamilya. Batid mo rin ang mga may karamdaman. By the power in the name of Jesus of Nazareth, O God. We declare blessing. We declare victory. And we declare healing. Patuloy mo pong samahan ang aking mga kapatid dito sa Friday Prayer Group, Panginoon. Iyakapin mo po ang bawat isa, ang kanilang mga magulang, ang kanilang mga anak, ang kanilang mga kapatid, ang kanilang mga plano, ang kanilang mga trabaho, Panginoon. Manatiling bigyan ng kalakasan pisikal, spiritual at financial. Maging maganda palagi ang relasyon ng employer. Ang mga walang trabaho magkaroon ng the best na trabaho na hindi maapektuhan ng pagkilikod sa iyo. At sa mga core group leaders, Panginoon, bigyan niyo po sila ng natatagang nagmumula sa iyo. Kaya naman sa mga oras na ito, tinataas din namin ang darating mong pagdating sa November 22. Batid namin po, Diyos, na ikaw ang nagtalaga ng oras at araw ito, Panginoon. Kaya alam namin at inahakin namin, O Diyos, na lahat ng tatayo ay inyong gagawin upang mapagamalan ang inyong pangalan. Amen. Ang banal sa mga oras na ito, nagpapasalamat po kami sa dakilang pangalan ng iyong anak na si
Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Give thanks.